Minsan, nagsisinungaling ang tensiometer, pero ang katawan laging tapat. Noong gabi ng stroke ng aking ama, ipinakita ng aparato ang 122 sa 80, perpektong numero sa screen. Pero ang mga ugat ay sumisigaw na, hindi ito bihira. Ako ay isang cardiologist at paulit-ulit ko itong nakikita sa aking mga pasyente. Delikado kung puro numero lang ang tinitingnan. Hindi magbibigay babala ang aparato. Laging nagbibigay babala ang katawan. Sinasabi nila, biglaan ng stroke. Hindi yun totoo. Ang stroke ay isang palabas. At ang katawan ay inuulit ito buwan-buwan bago mangyari. Bawat mabigat na ulo sa umaga. Bawat pagdilim ng paningin kapag biglang tumayo. Bawat gabi na parang may bakal na pumulupot sa sentido. Bawat hakbang sa hagdan na parang lalabas ang puso sa lalamunan. Hindi ito tiyamba. Bahagi ito ng iisang dula. Ngayon matututunan ninyo kung paano baguhin ang script, kung paano ibalik ang lakas at tibay ng mga ugat ng hindi habang buhay na nakaasa sa tableta. Ang katotohanan ito ay tinatarget ng mga kumikita sa sintomas. Kapag inilabas namin ang video, sunod-sunod ang bot attacks at reklamo. Ilang oras lang at nabablock ang site. Kaya panoorin ninyo hanggang dulo ngayon. Kapag nawala, hindi na ninyo ito makikita. Karaniwang ang mga doktor ay puro numero, presyon, pulso, mga graph. Pero dito, pag-uusapan natin ang mas malalim kaysa numero, ito ay ibang pagtingin doon sa pinagmumulan ng problema. Isang paraan na muling binubuhay ang mga ugat mula sa loob at ibinabalik ang kanilang natural na elastisidad. Hindi pa ninyo ito nakita. Karamihan sa mga solusyon ay nagdudulot ng pagkadepende, bagong pakete ng tableta, bagong reseta. Dito kabaligtaran, kalayaan, ang katawan ay muling gumagana ng mag-isa. Nakasanayan ninyo ang mga salitang kontrol at limitasyon. Ang salita dito ay ibalik. Ibalik ang lakas ng ugat, ang linaw ng isip at ang kumpiyansa sa bawat hakbang.